yung gitna, tapos doon sa gitna, ibaba natin yung tatlo natin daliri. Doon sa pinakadulo, ito yung site na dito ka magdo-compress. Ano po? Tatlong daliri, pababa mula sa gitna ng dibdib. Doon ka po mag-start ng compression. At pag-compress po, ang position po ng ating katawan, hanggat maaari, yung ating arms, naka 90 degree sa ating shoulder. Ano po? Para yung bigat ng ating shoulder, yun yung gagamitin nating parsa. Pag-compress. Hindi tayo masyadong mahihirapan, mapapagod agad. Kasi imagine nyo, kung nakaganyan yan, hindi yan naka 90 degree. Mamaya ay kung nasaan na yan, kaya tutulak ko dyan. Ang tama? Kaya dapat. Isa pa, dapat tandaan, pag tayo nagre-render ng compression, dapat straight yung ating braso. Hindi dapat yan lumiligo. Kasi pagka gumaganyan yan, ay parang lang nag-uutso dyan, hindi yan maging effective. Ano? Kailangan straight, firm ang iyong braso. Gaano ba dapat kalalim? Yung compression. Hanggang 2 inches sa adult. Ano po? Malalim yun. Kung sa tunay na buhay, ikaw, masakit yun. Kasi 2 inches, nilulubog. Eh, ribs to, buto ito. Kasi bumali mo po yung yun, pag-uusapan natin yan mamaya. Isang possibility, isang complication ng pag-CPR, possible magkaroon ka ng fracture sa rib. Pero kung pamimiliin ka, fracture sa rib o mamamatay ka, mas gusto kong ma-fracture na lang ako. Diba? Ayan. Pero possible yun. Kasi nga sobrang lalim nung kailangan natin. Bakit malalim? Kasi para mabot natin yung puso. Ano po? pero kung may nag-fracture, wala naman kaya kung kasi yung gusto nag-CPR. Alin po? Hindi ka naman kung makasuway yung nag-CPR. Hindi po, kasi sinimuha. Yan, katagal, hindi mo na buhay, nabalian pa. Ayan. Ayan po. Ano? Yung position, nasabi ko po position, naka 90 degree. Yung lalim. Ano pa po ang hindi ko nasasabi? Kung gaano kabilis. O gaano kadami. Meron po tayong tinatawag na liver compression at a rate of 100 compression per minute. 100 compression per minute. Mahirap po yung tansyahin. 100 per minute. Pero meron po kaming guide dyan, para dyan. Alam niyo po yung kantang Baby Shark. Susundan niyo lang po yung beat nun. Baby Shark. Baby Shark. Okay, ganun lang po. Kuya, yung kantang Staying Alive. Kanta ka, Staying Alive. Sino mayroon nun? Staying Alive. Staying Alive. Staying Alive. Pwede naman Baby Shark. Ganun yung... Baby Shark na lang. Ganun yung rate ng ating compression. Ano ba? Sir, may kinalaman ba yung dominant sa... Yes, sir. Kailangan. Kung saan ka, sir, yung dominant, kung alin yung mas malakas mo, kailangan. Yun yung nasa ilalim. Hindi, yung nasa ibabaw. Kasi yun yung medyo tutunak. Ito yung dominant ka. Pwede na rin. Ayan, salamat sa tanong ngayon. Ano pa po? Ma'am, tanong. Position, rate, lalim. Next. Gano'ng tagal tayo magsi-CPR? Meron tayong tinatawag na compression ratio. 30:2. 30 compression kada dalawang rescue breath. Halimbawa, 30. Yung 30:2 na yan, katumbas yan isang cycle. Ano po? Halimbawa, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang 30. After 30,
magbigay ulit tayo ng dalawang rescue breath. Ganun ulit, sa katulad ng simula. Head tilt, chin lift, pinch the nose, 2 rescue breath. Diba? 1 cycle yun. After nun, 30 is to 2 ulit. Ilang cycle? Ha? 5. Hanggang 5 cycles. Ngayon, pang 5 na to. 5 cycles na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Tapos, dalawa ulit. 5 na yon. Anong gagawin kasunod? Pagkatapos ng 5 cycles? Check mo ulit yung EBC. Kasi baka mamaya, bumalik na yung pulso. Baka mamaya nahinga na. Check mo, hindi pa rin. Wala pa rin pulso. Ano gagawin? Tuloy ko. Ulit yun. Continue. 5 cycles ulit. Nga pala, yung pagsa-compress, ano? Kailangan siguraduhin natin, di ba malalim yan, 2 inches. Siguraduhin natin na nagre-recoil yung kanyang dibdib. Pag sinabi mo nagre-recoil, bumabalik siya sa original na position. Ganyan. Hindi yung nakalubog na lang ng nakalubog. Ay madudurog yun. Dapat bumabalik sa original position. At iwasan din natin yung nawawala yung contact natin sa victim habang nag-compress. Kung gumagano'n, hindi maganda yan, hindi tama yan. Ano, dapat nakadikit lang yan dyan, provided na nagre-reflect siya. Ano? So yun, naalala ko lang. Ano pa kung tanong? May tanong po? O, isa na ka. 30 is to 2. Halimbawa, after 5 cycles, check mo ulit, ABC. Meron ng breathing, meron ng circulation. Ano kasunod na gagawin? Recovery position. Yung recovery position, itatagilid mo siya paharap sa'yo. Kaya lang wala kasi itong kamay sa kapake. Ang paggawa nun, ha? Mamamaya na lang yan. So, paano na lang po yung recovery position? So, isa pang dapat tandaan. Pagsasagawa ng CPR. Hindi pa po, naalala ko na kanina. Hindi, teka. Halimbawa, 5 cycles, tapos, dapat na-assessment mo ng ABC, wala pa rin, negative pa rin, continue ulit yun, another 5 cycles ulit yun. Ngayon, after 5 cycles ulit nun, check mo ulit ABC, wala pa rin, another 5 cycles ulit yun. O, ngayon, kailan tayo i-detail? Pagka bumalik na yung talagang malakas na yung Ay, ako yun. Oo, bakit titigil tayo nun? Okay, ito. Merong acronym. Kung kailan tayo titigil. Stop. STOP. Apat yung dahilan natin bakit tayo titigil. Letter S. Spontaneous breathing word. Ibig sabihin, bumalik na yung kanyang paghinga. Titigil na tayo nun. May napanood akong video dati. Nalunod yata tayo nasa dagat eh. Matanda na. Ginaganon. Yung CPR. Igiling na. Napalag na nga eh. Karasang ka na. Ay, dire-diretso pa din. Mali yun. Kasi gumagalaw na yan, buhay na yan. Malamang, hihinga na yan. Tigil na tayo. Pag gano'n. So, number 1 yun. Letter S. Spontaneous breathing. A word. Kasunod, letter T. Titigil tayo kapag the emergency team has arrived. Kapag dumating na yung tinawag nating rescue kanina. Ayun, tigil na tayo doon. Turn over muna sa kanila. Sila nang bahala ng mag-direction. Pangatlo, operator is exhausted. Operator. Sino yung operator? Ito. Ako. Ako yung operator. Pag exhausted na ako, ano ba, nakilang cycle na ako, hindi pa rin. Ay, pakaramdam ko ako na naliliyo na din. Pwede na ako tumigil nun. Pagod na ako eh. Pangapat, letter B. Physician declares that the victim is dead. Kapag dineclare ng physician, wala na yan. Doon pa lang tayo titigil. Sabi ko nga kanina, physician lang o doktor lang yung nag-declare ng victim na ito. Hindi tayo pwede mag-declare. Although kita na natin, hindi pa rin tayo pwede. Kasi wala sa jurisdiction natin yung mga kapatid. Kaya yung mga patay na, dinadala pa nila ng hospital para lang may declare.
Yan po. Sir. Pero yung sabog namin doon na Garabay sa ospital. Ay, hindi patay na. Inataan pa siya sa doktor. Lahat po, kahit po sabihin natin, dagdagang may kulong, hindi po tayo report na mag-declare na patay na. Nag-declare lang po doktor. Dahil po yung kahit respondihan po namin, yung natake po sa doktor ambulance. Kahit pagdating po namin, alam na po namin ng blackout, dinala pa rin po namin sa doktor para i-declare po na patay. Kasi hindi po tayo, wala po tayong kakayanan na mag-declare na patay na. Diba? Makikita niyo po. Ito yung gusto kong i-demo kanina, kaya lang wala naman itong pagkakapaan. Pero ganyan lang yun. Ay, tatagilid siya. Itatagilid mo lang, ipapatong mo yung kamay dito kasi tatagilid siya pamunta sa iyo. Saka yung paa, medyo i-focus mo rin para madali mo siyang mahila pamunta sa iyo. Katulad yan, yan. Ganyan ang tsura niya. Yan yung pinatawag na Parang recovery. pasusukain yan, sir. Ha? Parang pasusukain. Kung gusto niya sumuka, pwede siya sumuka. Pero ganyan talaga yung recovery position natin. Ano? Fracture, possible yun. Injuries na sa pagkagawa natin ng sigura. Pangalawa, laceration related to the tip of the sternum. Yung tip natin ng sternum, ng ating ribs, matutulis yan eh. Baka may tinatama ang organ, nagkakaroon ng laceration doon sa loob. Hindi man siya ma-fracture, hindi man siya mabalik, pero may tinatamaan siyang organ doon sa loob. So, yung tayo natin, yung lungs natin, tinatamaan niya. Yun yung possible na injuries related to CPR. Pero sabi ko nga, kung papipiliin kayo, patay o injury. Ano po? Matter of life and death na yan. Ano